Magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon po. Friday po ulit at siyempre po pag Friday ay automatic po yun. Tayo po ay sama-sama na manalangin. Amen? Sana po ang bawat isa ay nakaredy sa pananalangin. Dahil ito po ay united prayer. Ibig sabihin lahat po ng taga-rema at yung kahit hindi taga-rema ay pwede pong makisabay dito sa ating panalangin every Friday. Amen po. So, gusto ko lamang po na medyo hapyawan yung ating topic last week, no, this week. No, yung 5 reasons to hate evil. So, 5 dahilan para tayo ay tanggihan, amen, magalit sa demonyo. Alam niyo po ba, para no, kailangan natin malaman natin kung demonyo na to ay kailangan ayawan. Amen po. So, dahil walang yalang mabuti sa buhay natin ang mga kaaway. Kaya itong 5 na to na ating pinag-aralan, alam ko ang bawat isa ay natuto. So, number 1, ang sabi niya, love for God sa Psalms 97 verse 10. Tayo po ay katulad ni Kristo. Sabi niya, mahalin mo ang iyong Diyos. Nung tanggapin po natin ang ating Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas, automatic po na yung pag-ibig po na ibinigay ng Diyos sa atin ay naibalik natin. Sabi niya, mahalin mo ang iyong Diyos. Si Jesus ay siyang sinundan natin nang tayo makakilala sa Kanya. At ang demonyo, yan ang lagi niyang binabantayan. Ang bawat isa ay, kung ang Diyos ay nagbabantay po sa atin, tumutulong sa atin, ang demonyo naman po ay 24/7 din siyang nagbabantay sa atin. Kaya nga po, sabi niya, no, ang demonyo ay ayaw niya ng pag-ibig. Ayaw niya ng maayos ka. Sabi niya, at ang sabi niya, kailangang mahalin mo ang Diyos mo. Mula sa pagkakilala natin sa Diyos, nabago po ang ating mga pananaw. Nabago ang ating puso, nabago ang ating pananalita, at lahat po ay ginawa ng Diyos para matutunan natin siyang mahalin. Actually, ang unang nagmahal po sa atin ay ang Diyos. At nung makilala natin ang Panginoon, ay doon pumasok na natutunan natin at paano magmahal sa Panginoon. Hindi lang ang Diyos ang nagmamahal sa atin. Dapat minamahal din natin ang Diyos. Kasi, katulad nga po ng sinabi natin mga kapastoran, Christ-like po tayo. So kung katulad tayo ni Jesus, katulad natin si Jesus, kailangan kung ano ang katangian ni Jesus, ay meron tayo. Although hindi po tayo katulad ni Jesus, pero sabi niya, katulad kawangis tayo ng Diyos. Ang Kristiyano po ay nagmamahal sa Diyos. Amen po ba? Kung nagmamahal siya, kung nagmamahal ka, kailangan mong sumunod. Kailangan mo siyang sundin. Yan po ang isa sa ayaw ng kaaway. Ang mahalin mo ang Diyos. Na makilala po natin, nalaman natin ang tama at ang mali. At alam mo kung ano yung dapat mong gawin bilang Kristiyano, kaya kailangan sundan po natin ang Panginoon. Alam natin ang tama at mali, kaya nga tayo ay binago na ng Diyos. Saan po ba yung nakalagay? 2 Corinthians, na nakalagay 5:17, 16:17. Tayo ay mga bago ng nilalang. Wala na yung dating ikaw, ngayon ikaw ay bago na. At yan po ang gusto ng Panginoon sa atin. Malaman natin na yung pagmamahal natin sa Diyos ay makita niyang tayo ay nagbago. No, maramdaman niya na tayo ay nagbago. Maramdaman ng mga kasama natin na tayo ay nagbago. Ano ba yung pagbabago? Niya, love for God. So, ibig sabihin yung pagbabago mo ay yung pananaw mo. Amen? Yung pananalita mo, yung attitude mo, lahat yan. Kasi like Christ, no, kailangan natin siyang sundin. So number 2, sabi niya God's preservation. So ano ba yung preservation? No, pagpapanatili. Psalms 97 verse 10, hindi ko na po babasahin. Ang mga Kristiyano na umiibig sa Diyos ay namumuhi sa kasalanan. Manatili po tayo, sabi niya, God's preservation, ang pananatili. Ang difference po ng nasa Diyos at nasa wala pang Diyos ay malaki po ang pagkakaiba. Kaya nung nakilala natin ang Panginoon, kailangan mong manatili sa Kanya. Piliin mo na ikaw ay mapili.
sapagkat sa pagpili sa'yo, nandun yung divine protection. Ang pananatili natin sa Diyos ay nandun ang 100% na protection. Sabi niya, God preservation. So, ibig sabihin yung manatili ka sa Diyos. Ang nagmamahal sa Diyos, amen, diyan galit ang kaaway. Kaya pag mahal mo ang Diyos, ang kaaway ay nakabantay. Natili ang proteksyon ng Diyos sa mga Kristiyanong umaayaw o tinatalikuran ang kasalanan. Bitin ko po, natili ang proteksyon ng Diyos sa mga Kristiyanong umaayaw o tinatalikuran ang kasalanan. Kaya iniligtas tayo ng Diyos sa kamay ng kaaway. Kailangan mo lamang manatili sa Diyos. Ulitin ko po, kailangan lang po natin manatili sa Diyos. Number 3, God's deliverance. Psalms 97 verse 10 at Roma 1:6. Alam niyo po, ano pa po yung deliverance? Ang deliverance po na sinasabi dito, po, ay yung tayo. So, ano number na po natin? Yung 5 reason to hate evil. Number 3 na po. Ang sabi niya po, God's deliverance. So, Psalms 97 verse 10 and Roma chapter 1 verse 6. Sabi niya, ang deliverance ay rescue o pinalaya at niligtas tayo. Nirescue tayo ng Diyos dun sa kasalanan. So, ang God ay isang tagapagligtas at tagapag-rescue. Ano man yung sitwasyon po natin, nung time na hindi pa natin kakilala ang Diyos, ay hindi natin alam to, na tayo ay kanyang pinalaya na. Ang masama ay masama. Hindi po ang paningin ng Diyos, ay ayawan mo ang masama. Ayawan mo ang demonyo. Alam niyo po, ang demonyo ay meron po yung ginagamit ang tao para ang demonyo ay kumilos. Alam po ba natin yon? Yun po, minsan yung tao mabait yan eh. Pero once na siya ay hindi nakapagbantay, amen, ang mangyayari po, ang demonyong yan ay papasok. At ang demonyo ay nakikisabay sa iyong ugali, sa iyong mga pananaw, sa iyong pananalita, at sa iyong mga prinsipyo. At yan ay papasukin ng kaaway kung di po tayo nagbabantay. Pero ang sabi niya, God's deliverance, tayo ay pinalaya na dun sa mga kasalanan na yun. Pinalaya tayo sa kasalanan, niligtas ng Diyos, yung umaayaw sa kasalanan at kasamaan. Tayo ay nirescue ng Diyos sa kasalanan at yung time na ikaw ay dadating sa temptation, ang kasalanan na yan ay kaya mo. Bakit? Kasi alam mong ire-rescue ka ng Diyos. Alam mo na ang kasalanan na yan ay pinalaya ka na. Tanggalin mo na yun sa puso natin, no? Na ako ay makasalanan. O ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay pinalaya ng Diyos. Kaya sabi niya, God's deliverance. Nandun yung emphasize nga po ng Diyos na deliverance from temptation and evil is emphasized sa Matthew 6:13. Ang sabi niya po sa Matthew 6:13, at huwag mo kami ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Ang Diyos ang nagtiklas sa atin sa masama, sapagkat ang kaharian ay sa Diyos at ang kapangyarihan at kawalhatian magpakailanman. Kaya alam niyo po, yung pagpapalaya ng Diyos sa atin na tayo ay hindi pa nakakilala sa Diyos, napakaganda na tayo ay mayroong spirito na malaya. Amen? Mayroon tayong spirito na kaya nating talunin ang mga kaaway. At yung number 4 and 5, increase your joy. Ito po ay internal. No? Yung joy ay internal o yung panloob. No? Yung joy mo sa loob. Mayroon nga po sabi, minsan ang ngiti, happiness is only in the lips. Pero yung joy ay nasa loob ng puso. Nasa loob. Ito ay internal joy. Walang makakapalit. Walang makakahadlang kung ikaw ay masaya. Ang lips po ay masaya ka lang. Amen po? Pero yung joy sa puso mo, ang ini-increase ng Diyos sa atin. Yung pong relasyon ng joy na nasa puso natin ay depende sa relasyon mo sa Diyos. Minsan, pag malungkot ka at gusto mong maging masaya, kasi alam mo ang kasama mo ay ang Diyos,
andun yung choice sa mga labi natin, sa puso natin. Namimili ka po kung saan ka magiging masaya. Choice po natin maging masaya. Choice mo ring maging malungkot. Pero isa yon sa sinabi ng Diyos sa atin. Sabi niya, Nehemiah 8:10, di ba, the joy of the Lord is my strength. So whatever happen, yung puso mo ay punong-puno ng saya at sigla kasi alam mong kasama mo ang Diyos. At number 5, sabi niya, increase light. Matthew 5:13. Tayo po ang salt and light. Asin at ilaw. Tayo ay asin, liwanag. Liwanag sa bawat isa. Hindi lang sa'yo. Hindi lang sa kung sino, kundi lahat. No, tayo ay binigyan ng chance ng Diyos na bigyan ng alat ang sanlibutan. Bigay ang liwanag. Ang liwanag po, ang lampara ay wala dun sa ilalim. Ito ay nasa ibabaw ng mesa para maliwanagan ang sanlibutan. So, sabi niya po, itong 5 ito ay mga magiging pundasyon mo para ayawan ang gawa ng kaaway o ng dyablo. Ano ba ang gawa ng kaaway? Actually po, ang gawa ng kaaway ay minsan ginagamit niya ang tao. Ginagamit niya ikaw mismo, ginagamit niya ang kapatid mo, ginagamit niya kung sino, kaya mapagbantay ka. Kasi ang kaaway ay matalino. Amen? So, alam mo kung ano ang tactics ng kaaway. Kaya dapat alam mo itong labanan at alam mo itong palayasin. Sabi niya po, ang demonyo ay mapagpanggap. 2 Corinthians chapter 11, verse 14. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Merong mga tao na minahal tayo ng Diyos, niligtas, ni-rescue, pinalaya sa lahat ng kasalanan. Manatili sa Diyos upang lalo pang mapataas at magkaroon tayo ng Diyos. Ang gawa ng kaaway, ang ultimate na ginagawa po natin ay ang manalangin. Wala pong iba para ang kaaway na yan ay matalo po natin. Ang magbasa ng salita ng Diyos ay kasama dyan. Since nasa prayer po tayo, mananatili tayo sa proteksyon ng Diyos. Katulad nila Solomon, nila David, kung sila man po ay nagkasala, pero nandun pa rin ang Diyos, ang kanilang rescuer. Nagbalik loob sila, ginawa nila, humingi ng tawad sa Panginoon at ibinalik ang tiwala ng Diyos sa kanila. Yun po ang importante doon. Maibalik ang tiwala ng Diyos sa atin para tayo po ay makapagtagumpay. More na tayo ay nananalangin, mas tumalakas. Prayer is our secret weapon. Kaya nga po ang mapapanalanginin, mahirap mapatumba ng kaaway. Bakit? Doon pa lang, yung battle doon sa pananalangin mo ay nandun na. Sa Ephesians chapter 6 verse 18, basahin nyo na lang po. Prayer always with all prayers and supplication and spirit and washing there and with all perseverance and supplications for all saints. Amen po. So sabi niya, manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon at humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Yan lamang po at ito po si Pastora Ellie. Amen. Salamat po, Pastora Lea, sa pagre-review po sa atin ng 5 reason to hate evil. At yung nga po, nagpapatuloy po tayo kahit po may bagyo nga, dahil sa bagyo ay nagkakaroon po tayo ng technicality sa signal, pero magpatuloy po tayo sa pananalangin at pagpupuri sa ating Panginoon. Ano po? At yung nga po, ang 5 dahilan na ito para tanggihan mo yung kaaway ng kasamaan. Amen po. At ito po nga yung ating kaaway. Sabi niya po sa Proverbs chapter 8 verse 13, to fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse spirits. Ito po yung sabi niya sa Tagalog, ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan, ang kahambugan, at ang masamang lakad at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Ang sabi niya po rito ay patungkol ito sa connection po natin, sa relasyon natin sa Panginoong Diyos. Ano po?
At ang kaalaman natin sa Panginoon, ano po, ay yung wisdom na tinatawag po natin, ay yung dumarating sa atin na nanggagaling, yung kaalaman ay nanggagaling po sa Biblia, sa salita ng ating Panginoon na nagiging buhay sa atin. O ito yung ating nagiging rema. Minsan ito po ay nagiging personal na pangungusap o isang boses ang ating naririnig sa magitan ng kanyang mga salita. Amen po. At ito po yung isa sa mga sinasabi dito sa verse na ito na ang wisdom o ang karunungan na nanggagaling sa salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagpipilian. Ang karunungan ay nagpapakita rin po sa atin ng paghati ng landas o yung pathway po natin. Okay, yung pathway of life or pathway of death. Ikaw, yung landas ng naisin mo sa buhay o landas ng kamatayan. Ang karunungan na nanggagaling po sa Panginoon, sa salita ng Diyos, ay warnings po sa atin. Kung tayo ay lalakad sa pathway or of life, yung landas ng tunay na buhay, kailangan nating tanggihan, kailangan nating kamuhian ang kasamaan. Amen po. Kung kailangan nating sumunod doon sa pathway ng buhay na para sa Panginoon, hate evil. Walang puwang para sa compromising. Walang puwang dapat tayo sa mga anumang klase ng kompormiso. Lahat ay lumalakad sa ganyang daan ay hindi na kakumit ang kanyang sarili at ini-entertain niya yung mga masasamang kaisipan. Kaya kailangan po nating bantayan ang ating buhay at sarili at ang ating pag-uugali. Bantayan natin ang pag-uugaling, alam natin na ito ay masama. Ano po? Tulad po ng nabasa natin sa verse na ito, amen po, ay sinasabi niya rito ay yung sa pride, yung pagmamalaki. Arrogance, ito po yung kayabangan. Ito ang ugaling masama na hindi nakakatulong sa ating paglago sa buhay. Amen po. At dapat dito tayo ay maging aware. Ang sabi niya pa rin po doon sa Proverbs chapter 8 verse 13 is yung evil behavior. Amen po. Yung masamang ugali. At yung pong perverse speech, ito po yung mapaglinlang na pananalita. Kaya kung lalakad tayo sa ganyang landas o tamang landas ng pamumuhay, kailangan nating kamuhian ang masama at labanan ang kasalanan at ang kasamaan. At kung ano ang ipinag-uutos ng ating Panginoon, amen po, yun po yung ating sundin. Yun po yung ating gawin. Gusto ng Diyos sa atin ay may pabuti tayo at kaya kailangan natin tanggalin ang pride, arrogance, amen po, dahil ang pride, yung pagmamalaki, ay magkakos ng lust. Ano po yun? Magkakaroon ng jealousy, coveting in others, ano po, lahat ng kasalanan ay po pwedeng mailagay sa'yo. Hindi mo pwedeng i-consider o ikumpara ang sarili mo sa iba na mas marunong ka o mas marunong, hindi siya mas marunong, ikaw ang mas marunong. Amen po. Remember po natin na nandito, tayo sumusunod sa Panginoong Diyos, amen po, ay hindi para for the glory of our own, but it's for the glory of our God. Amen po. Or we here for God's glory. Hindi po lahat ng ginagawa natin ay mapupunta sa atin. Ito ay para sa Panginoon. Kaya hayaan po natin, amen po, na sumunod o makasunod sa tama o malabanan natin ang gawa ng kaaway. Sabi niya po sa Proverbs chapter 16 verse 5, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayabang at walang pagsalang sila'y parurusahan. Ito po yung mga pag-uugali, amen po, na pagmamalabis, ano po, sa pag-uugali ng bawat isa. Marami pong mga attitude, amen po, o evil attitude, behavior, na siyang nakakasira sa mga Kristiyano. At kung hindi po tayo magiging aware at hindi po tayo titingin at lalabanan, amen po, ang mga gawa ng kaaway, amen, maari pong madaya tayo at mawala tayo sa direksyon at pathway of life ni Lord. Amen po. Sabi niya po rito sa Proverbs chapter 30 verse 13, may mga taong masyadong palalo ang akala nila'y kung sino na sila. Amen po. Maaring mapagmataas, amen po. Ang nais po ng Diyos ay patuloy ang pagpapakumbaba para nandoon ang pagsama, amen po, ng Panginoon at
ang rebellion, deception, amen po, yung paghihimagsik, pagmamalaki sa sarili o panglilinlang sa sarili, amen po, ang dapat po natin palaging bantayan. Alisin natin ang mga ganitong pag-uugali o ganitong pag-iisip o ganitong puso, amen po, upang magkaroon tayo o wala man lamang sanang puwang, amen po, upang ang karunungan na nanggagaling sa Panginoon, amen po, ay maibigay sa atin at malabanan natin ang lahat ng gawa ng kaaway o lahat ng gawa ng masamang pag-iisip na inilalagay sa atin. Kailangan po tayong maging wise, magkaroon tayo ng decision making para sa ikakabuti po. Careful choice na lahat po ng ating gagawin. Kaya nga po, sabi niya, kailangan patuloy tayong merong pagdulog sa Panginoon. At kaya nga po ang sabi niya rito sa Matthew 6:13, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. At ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Yan po yung palagi nating ipinapanalangin sa ating Panginoon. Amen po, direct po na nire-request ng panalangin na ito ay yung protection from evil and temptation. Amen po, alam ng Panginoon, dahil naranasan niya, ng Panginoong Jesus, naranasan niya kung gaano kahirap, amen po, dito sa lupa na nandoon ang temptation, nandoon ang kasamaan, amen po. Pero nandoon nga na sinasabi niya, ito ay protection from God's evil, na direct na nire-request niya, huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama at ang kapangyarihan ng kalwalhatian magpakailanman. Lead us into the temptation and deliver us from evil. Amen po. May isa pang panalangin sa Psalms 140. Ang sabi niya po rito, sa mga masama ako'y iligtas. Iligtas mo, Yahweh, ang sa mga mararahas. Yaong hangad nila ang binabalangkas, lagi nang mag-aaway, magbaka ang lahat. Mabagsik ang dila na tulad ng ahas, tulad ng ulupong, taglay ang kamandag. Sa mga masama ako'y iligtas mo, Yahweh, sa mga marahas na nanilalayon, ako ay ibagsak. Yaong mga hambog ang gusto sa akin, ako ay masilo sa bitag hulihin, sa bitag na sa aking landasin. Sabi ko kay Yahweh, ikaw ang aking Diyos, kaya't ako'y dinggin sa aking pagluhog. Tayo po ay kinakailangan na patuloy na merong pagsunod at pagluhod at pagsamo sa ating Panginoon upang mapagtagumpayan natin ang gawa ng mga kaaway o ng kasamaan. Amen po, ng kaaway o ng buong mundo dahil nandito pa po tayo sa lupa. Amen po. Kaya nagpapaalala ang Panginoon na patuloy lamang po tayong manalangin sa Kanya sapagkat through Jesus Christ, through the prayer, amen po, makukover po tayo ng mga masamang gawa ng kaaway. Amen po? Kaya tayo ngayon ay patuloy na sama-sama, amen po, na mag-aaral pa rin dito sa Prema Philippines at sa pananalangin tuwing Friday ay patuloy na samahan niyo po kami. Amen po, tulad ng pagpupuri at pananalangin. Yan lang po ang masishare ko. Tayo po'y magpuri at patuloy pong manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise your name, O Lord. Glorify your name, O God. Salamat po, Panginoon. Sa iyong presensya, patuloy po naming mararanasan ang kagalakan, O Diyos, sa aming mga puso. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Katukalangan siya mo, naglalaka. Itong puso ko, sa presensya mo, may kalakasan itong buhay ko. Sa presensya mo,
Ako ay laging nakakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, may kagalakan. Itong puso ko, sa presensya mo, may kalakasan. Itong buhay ko, sa presensya mo, ako ay laging nakakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Yes, Lord. Sa presensya mo, ako ay laging nakakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Yes, Lord, hallelujah. Sa presensya mo, ako ay laging nakakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Siya nga po, Panginoon, sa presensya mo, ako ay laging nakakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Oh, purihin ka, oh Diyos. Purihin ka, oh, hallelujah. Purihin ka, oh Diyos. Hallelujah. 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 Siki arabasende. Neki arabasando. Ne mama shondoro bekenda ya sedere arasanda. Dokoro bashere re ke ana. Hallelujah. Praise. Purin ka, oh Diyos. Hallelujah. Sa presensya mo, ako
katayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, Panginoon, sa presensya mo, ako ay laging nakakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, ako ay laging nakakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Yes, Lord, ito po ang nais po namin, O Diyos. Kasapatan ng maranasan namin ng iyong presensya, Panginoon. Kaya patuloy po kaming dumudulog sa iyo, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Patuloy po kaming sumasamo sa iyo, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Ang aming gobyerno, O God. Patuloy niyo po, Panginoon, na bigyan ng karunungan, O Diyos, mula po sa aming presidente hanggang sa pinakamababang katungkulan. Samahan niyo po sila, pakialaman niyo po sila, Panginoon, sa lahat ng mga pagdidesisyon, Panginoon, para sa ikakabuti ng bansang Pilipinas, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyong bigyan sila ng wisdom, knowledge, O Lord God, hallelujah, at yung may pagkakaisa, Panginoon, O Diyos, hallelujah, may pagmamahal at pagpapakumbaba, Panginoon, na mga namumuno sa aming bansang Pilipinas. At patuloy naming sinusuway ang anumang klase ng false religion, false doctrine sa bansang Pilipinas. Ang kawalan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. At nagpapakawala po kami, Panginoon, ng salvation, shame and repentance, O Lord God. Panginoon, na tunay nga kung kami marunong lamang magpakumbaba, Panginoon, you healed our land, O God. Hallelujah. At patuloy niyo, Panginoon, pagpapalain ng bansang ito, O Diyos. Salamat sa salvation ng buong Pilipinas, Panginoon. Hallelujah. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy na pagsama mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O Diyos. At sinusuway din namin ang anumang klase ng trahedya sa bansang Pilipinas. Kayo na mga bagyo na siyang makakasira, hallelujah, sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin, anumang lindol ay sinusuway namin. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Sinusuway namin ang anumang bad weather sa pangalan ni Jesus. Ang kawalan, kasalatan, kahirapan ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Ang katigasan ng puso sa pangalan ni Jesus, sa pangalan sa paghahanap na sa aming Panginoong Jesus ay sinusuway namin ito sa pangalan ni Jesus. Ang anumang sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin in Jesus' name. At anumang klase ng pangingialam mo, Satanas, sa pangalan sa bansang Pilipinas, anumang klase mga bisyo ay sinusuway namin. Droga sa pangalan ni Jesus, illegal gambling sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin in Jesus' name. Anumang destroyer spirit na ginagawa mo, Satanas, para sa bansang Pilipinas ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus.
At patuloy kami nagpapakawala, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ng proteksyon ninyo sa bansang Pilipinas, Panginoon, O God. Hallelujah. At salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang dataloy, Panginoon, kaginhawaan, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Salamat, Panginoon, sa nagpapakawala kami ng prosperity, O Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon. At patuloy din namin pinakakawalan, Panginoon, O Diyos, hallelujah, O Lord, yung pagkakaisa, yung pag-ibig, O God, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, O God. Patuloy din po kami nagpapakawala, Panginoon, ng patuloy na pagmamahalan, Panginoon, ng mga mamayang Pilipino, pagkakaisa, Panginoon. At Lord, salamat din po, Panginoon, O God, sa mga good health, O Lord God, at sa lahat pa ng pangangailangan, Panginoon, ng bansang Pilipinas. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas, O God, lalo na ngayon sa sinusuway namin manumang bagyo na ito, ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus, at patuloy kami nagpapakawala, Panginoon, ng kabutihan mo sa good weather, O Lord, in Jesus' name, O God. Panginoon, pinataas din po namin sa iyo, O Diyos, ang aming everyday, O Lord God, na Bible study, O God, sa Rema Philippines, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa kapastoran namin na patuloy na nagbibigay, O God, ng mensahe mo, O Diyos. Dalangin po namin na sila'y pagpalain mo sa kanilang ministeryo at sa kanilang buhay, Panginoon, O God, sa kanilang personal na pamumuhay, Panginoon. Lord, bless them, O God. Anoint them, Panginoon, O Diyos, at protect them, O God, in Jesus' name. Salamat sa mga mensahe mo pa na aming mga maririnig sa bawat araw, Panginoon, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus. Lord, dalangin din po namin, O God, O Diyos, ang mga kapatiran namin na nasa abroad, Panginoon, at ang mga pamilya nila na iniwanan dito, Panginoon, O Diyos, sa Pilipinas. Ang mga kapatiran namin iyan, Panginoon, ipatuloy niyo pong ingatan, pagpalain, at patuloy niyong ilagay sa kanilang puso at isipan yung purpose mo, Panginoon, kung ba't sila nandoon, Panginoon, sa bansang kinaroroonan nila ngayon, O God. Lord, dahil sinabi mo, Lord, pagpapalain niyo kami sa labas at loob ng iyong bansa, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo o sambahin at nakila. Ingatan niyo sila sa ng kanilang mga pamilya dito na naiwanan. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ganyan din po, Panginoon, itinataas po namin sa iyo, O God, ang patuloy ng mga under construction, ng mga simbahan po namin, Panginoon. Lord, kayo po, Father God, ang nagbubukas, kayo rin po ang nagsasara, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na dalhin niyo mga pangyapak, Panginoon, ng mga taga-Rema, Panginoon, O Diyos, doon sa nakatalagang mga simbahan at mga kaluluwa na nakatalaga sa bawat isa sa amin, O God. From the north, south, east, west, inuutusan namin kayo mga anghel ng Diyos na dalhin ng mga kaluluwa, ang mga simbahan na yan, na aming mga pupuntahan sa pangalan ni Jesus at sa mga pangangailangan din, O Diyos, in Jesus' name. Lord, gayon din po, Panginoon, tinataas po namin sa iyo, O God, ang mga prayer requests ng bawat isa, Panginoon. O God, na naisulat man nila sa kanilang papel, Panginoon, o sasambitin ng kanilang bibig. At Lord, as prayer request ng aming kapatid na si Ira, O Lord God, Lord, dalangin po namin ng kanyang anak, Panginoon, ang baby niya si Saya, Panginoon, Lord God, na nandoon, Panginoon, sa PGX, O Lord God. Lord, give him complete and healed lungs, O Lord God. At Lord, gayon din ang kanyang lalamunan, Panginoon, O Diyos. Siya'y infant pa, Lord, hallelujah. Kayong mga anghel na magbantay, O Diyos, at salamat sa complete healing, Lord, in Jesus' name, O God. Panginoon, gayon din po, O God, hallelujah, ang mga prayer request ng bawat isa, O Diyos. Salamat, ngayon pa lang, inaangkin na namin ang kasagutan ng aming mga panalangin. At Lord, ang prayer request ng kabuuan ng Rema sa aming Senior Pastor, Lord, nakikita niyo ang kanyang kalagayan. Salamat po, Panginoon, sa kumpletong kagalingan at salamat din sa kalakasan na patuloy niyong ibinibigay sa kanya, O Diyos. Salamat po sa pag-iingat ninyo sa kanya't proteksyon. Salamat po, Ama, inaangkin namin ito, O Diyos, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yes, Lord, Panginoon, salamat sa gabi nito. Tinataas po namin ang aming Senior Pastor. Salamat sa patuloy na mag-iingat po sa kanya, sa lahat ng mission na pupuntahan niya. Bigay mo, Panginoon, yung mensahe mo sa lahat ng kanyang pupuntahan. Thank you po, Lord. Ingatan mo kanyang mga kapatid sa araw-araw ang sa pag-iingat na nagmumula sa iyo. Natas din po namin ang lahat, Panginoon, ng aming mga leaders, O God, papuglutin mo kami, ayusin mo, Panginoon, ang bawat desisyon ng mga leaders. Maging ikaw, Panginoon, ang sentro
ng bawat rules and policies na gagawin ng mga leaders. Bigay mong strength, wisdom, knowledge sa mga leaders, O God. Ganun po ang kanilang kalakasan na nagmumula sa iyo. Ganun po, tinataas namin ang mga pastors, workers, ang bawat miyembro ng simbahang ito at sa mga nakikinig sa bawat outreaches. Patuloy mo na ikaw ang magbigay ng desire sa puso ng paglilingkod ng bawat isa. Ingatan mo ang mga workers, ang mga pastors, ang bawat miyembro na patuloy na maglingkod sa iyo. Nakita mo mga pangangailangan nila, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tagabigay at nagbibigay pang hindi maiklang yung kamay para hindi abutin ang mga pangailangan ng aming mga kapatiran. Mga pastors, ang mga workers, ay patuloy mo ibigay pa yung bigat na nagmumula sa iyo, yung burden na nagmumula sa iyo. Patuloy mo ibigay sa kanila yung kalakasan, spiritual, physical, O God. Hayaan mo, O God, na kanilang mga mahal sa buhay na iniwanan ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. Patuloy mo na ibigay yung burden sa mga puso nila. Ibigay mo yung joy, O God. Ibigay mo, Panginoon, yung desire, Panginoon, ng paglilingkod sa iyo. Ganun din po ang mga kapatiran namin sa bawat outreaches namin dito sa Rema, sa mga nakikinig. Patuloy mo na tugunin yung mga desire ng puso ng bawat isa. Nakikita mo yung mga daing ng mga puso ng bawat isa. Panginoon, ikaw ang Diyos na tagabigay ng lahat ng aming pangangailangan. Abutin mo ang bawat isa sa amin, O Lord. Ganun po, Lord, tinataas namin lahat ng pangangailangan ng aming simbahan, ang aming mga rentals, mga allowances, O God. Ikaw yung God the provider. Lord, gawin mo ang bawat isa na maging channel of blessing, Panginoon, para sa mga pangangailangan ng aming simbahan. Maging ang nalalapit naming camping, O God, sa August 22 to 25, Lord, sa lugar ng Marikina, sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang lahat ng pagkadlang mo, Satanas, sa pangalan ni Jesus. Gamit ito, pinapahintulutan sa lugar, sa pangalan ni Jesus, sa mga nasakyan, sa mga bayarin, sa mga registration, sa pangalan ni Jesus. At ikaw pinapahintulutan lahat ng hadlang mo sa pangalan ni Jesus. At Lord, napapakawala kami ng pag-iingat mo sa bawat isa sa pagpunta, Panginoon, sa dako ng Marikina. Salamat sa sasakyan. We can provide, Panginoon, O God. At ganun din po, Panginoon, yung mga registration. Patuloy na ikaw ang aming Diyos, aming Jehovah Jireh, na patuloy na magsusupply ng aming needs, O God. Ganun din po, Lord, lahat, O God, na kakailanganin dito sa camping sa August 22. Ngayon pa lang, alam namin, O God, na binigay mo na. Maging sa music, Panginoon, maging sa lahat ng committees, ikaw ang manguna, O God. Ibigay mo sa amin yung burden ng paglilingkod sa araw ng camping, O God. Hayaan mo na ang puso namin ang siyang makita mo, Panginoon, sa paglilingkod sa araw ng camping. Hayaan mo na patuloy kami na maglingkod sa iyo, O God, na ituon ang aming isip at puso at spirito sa iyo lamang, O God. Salamat, Panginoon, at dalangin namin lahat ng ito at alam namin ang victory, Panginoon, ngayon pa lang ay hawak na namin. Ingatan mo rin po, Panginoon, lahat na magsasalita, patuloy na ikaw ang siya makita, tago mo sila, Panginoon, sa iyong pulpito, O God. Maraming salamat. Ito po ang aming samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y muling magpuri sa ating Panginoon. Kalakasan namin ang ikaw, O Diyos. Hallelujah. Kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangang lubos sa aking buhay at ikaw ang lahat. Kalakasan
Lord. Panginoon, salamat po sa patuloy na pagsama ninyo at patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng kalakasan na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Kaya po kami patuloy, O God, na nakakalakad, nagpapatuloy, Panginoon, O Diyos, sa gawain mong ito, Panginoon. Patuloy ang aming lakarin, Panginoon, sa kalooban mo dahil sa lakas na ibinibigay ninyo sa amin, Panginoon. Hallelujah na siyang nagiging dahilan, Panginoon, kaya nagagawa po namin ang lahat ng pinagagawa po ninyo, O Diyos, dahil sa lakas na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po, O Diyos, at sa pagsama ninyo sa aming pananalangin, O God, at pagpupuri sa inyo, O Diyos. Salamat po, O God, at ngayon pa lang inaangkin na namin ang lahat ng aming mga napanalangin, O Diyos. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng pinagpalang anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise the Lord po. Magandang